Thank you po, Lord. Hallelujah. Praise God. A picture of two olives and hindi nyo kilala. Figs. Okay. Figs. Olives and figs. I would like to start with something to ponder on. Ano nga ba ang figs and olives? Shinare to sa akin ni Pastora Ella. Olives and fig trees. The olive tree and fig tree work against nature. While all plants give off oxygen during the day, olive and fig trees release carbon dioxide. Ang husay naman, ano po? Ito palang mga halaman na ito, itong trees na ito, they release carbon dioxide. Samantalang yung ibang mga halaman sa paligid nila, they release oxygen. At night, while other trees give off carbon dioxide, olive and fig trees start to give off oxygen. So daytime, carbon dioxide, nighttime, oxygen. Ang husay naman, ano po, ng pagkalika ng Lord. Pero onting paghahambing, the fig tree sheds its leaves, but the olive never shed its leaves. Kung mapapansin natin, siguro yung napunta na sa Israel, makikita nyo talaga kung papaanong ilang daang taon na yung mga olive trees, pero hindi siya nagsished ng kanyang mga dahon. Bakit kaya? Siguro somehow nabasa nyo na or nadaanan nyo na sa inyong Bible yung kapag nalalagas ang dahon ng mga figs, mayroon itong sinasabi o hinuhudyat na isang importanteng pagkakataon. Tungkol saan yon? Tungkol ba sa ani? Tungkol ba sa harvest? Tungkol ba sa pagdating ng bunga? Malaman natin, the olive tree and the fig trees bear fruit at the same time. Ito yung pagkakapareho nila. Kanina sa ating paghahambing, yun lang yung difference nila halos Ang fig trees, naglalagas ng dahon, pero ang olive tree, hindi. Isa uling pagkakapareho nila, they bear fruit at the same time. Now, during the time ng kanilang pagbabear ng fruit, dumadami yung mga olive flies. They start to reproduce konting kaalaman. Dahil gusto siguro ng mga olive flies, yung amoy ng mga olives, dumadami sila at nagre-reproduce. Now, during the periods when the olive fly will damage the olive trees and olive fruit, the fruits of the fig trees that are fully ripe start to shed honey. Yun naman yung time na kung saan yung fig tree ay maglalabas ng kanyang honey. Wow! Kasi yung fig fruit produces honey. So pag dumadami na nagpo-propagate na yung mga olive flies, sasabay yung pagbubunga ng fig tree. Dadami ang kanyang bunga. The honey of the fig is attractive to the olive fly, and it prefers fig fruit instead of olives. Tingnan po ninyo ito nakaka-amaze nang nilikha ng Lord. Ang dalawang puno na ito, mayroong somehow balance na ginagawa ang Lord, balance ang Lord, para sila side by side ay magkakatulungan. Now, yung honey daw ng fig, gustong-gusto yun ng mga olive flies. At instead, ang i-attack niya ay yung fruit ng olives. The fig trees in the olive groves attract olive flies like lightning rods. Olive flies that eat fig honey, they die after a while.
due to poisoning. Ang ganda nito, no, itong article na ito daw palang mga olive trees na ito, nag-a-attract sila ng olive flies. By the time na dumami na yung olive flies, yun naman yung time na magbubunga yung fig tree. At pag nagbunga na yung fig tree, magre-release siya ng honey. Yun ang pupuntahan ng olive flies. Pero doon sa time, nakainin niya yung honey na pinoproduce ng fig fruit. Sandali lang bibilang. Mapopoison siya at the end ng olive flies. Kaya pala maraming mga mga taniman ng olive, mga gardens, mga olive groves, mayroon kang makikitang fig tree sa dulo. Kasi bakit? Balance yon nung nilikha ng Lord na nangusap upang matulungan yung dalawang puno na ito. Figs and olives, they both symbolize Israel. Tama po ba? Siguro, ito yung dahilan bakit pinili kong magsimula sa aking mensahe dito sa maliit na kaalaman na ito. Kasi they both symbolize, they both represent Israel. Okay. The fig tree symbolizes Israel's national political conditions. Tandaan ninyo to. Ano daw sinisimbolo ng fig tree? Yung national political condition ng Israel. Physical, yung tao sa tao, okay? Relasyon ng tao sa gobyerno, relasyon ng gobyerno sa tao. Fig tree. Sa ngayon, ano ba ang kondisyon ng Israel? Kumusta ba ang fig tree ngayon? Ayun, doon sa ganong anggulo tayo dadali ng kaisipan na ito. The olive tree symbolizes Israel's religious conditions. Parang kalinya Sunday school natin kanina, Kasi mayroong tinatahak na ganito ang patunguhan na mayroong political condition at mayroon ding religious condition. Na kung saan yung religious condition, ang tatahakin nito ay yung relasyon niya sa Diyos. Tama ba? Ang relasyon niya sa Lord. And so, fig tree, titingnan natin dito political condition ng Israel. Pero yung olive tree, yung religious condition. Kung bakit nung ginamit ng Lord yung fig tree na simbolo, ginamit niya ito doon sa okay, kaya ako nilagay yung picture na yan kasi all over Israel, you'll see figs and olives. Kahit saan ka umano doon, tumingin doon, mayroong fig tree, mayroong olive tree. Ang sabi sa atin, Israel daw is a critical signpost in the last generation. Naniniwala po tayo doon, di ba? Tinuturo natin ito noon pa. Critical signpost para sa last generation ang Israel. And hundreds of prophecies about that moment in human history when the kingdoms of this world will be smashed, torn down, the kingdom of God will come. Ito yung sinasabi. Now, ano yung ginamit ng Lord na isang picture? Paano maituro ito ng Lord sa atin? Ginamit niya yung fig tree. Tama ba? Ginamit niya yung fig tree. Na ang fig tree naman pala, anong kondisyon daw yon? Political. National. So, pag magbasa ka ngayon ng news, at nakikita mo yung political issues, may kinalaman po pala ito doon sa timing na yon ng Lord sa kanila. All of these prophecies connect directly or indirectly to the land and people of Israel or to the city of Jerusalem. That is why kapag nagpe-pray ang mga intercessors, we pray for the nation. We pray for the people. We pray for the country. We pray for the land. Di ba po? Doon lumalapat ang ating mga panalangin. So lahat ng prophecies ngayon patungkol sa Israel, magko-connect ito directly or indirectly, either sa fig or sa olive.
Can I use that? Ko-connect ito either sa land or the people of Israel. Nagpupundasyon po tayo. In Matthew 24:32 to 34, marami tayong mga passages na babasahin. Pwede pang magkaroon tayo ng interaction dito. Na kapag Word of God, bubuksan ninyo yung inyong hard copy Bible. Ay, naku, wala yata kopya yung iba. Okay. Very good. Meron dala. Okay. Babasahin natin. Matthew 24:32 to 34. Yung walang dala, pwede ninyong basahin na lang dito. Now, learn this lesson from the fig tree. Kita ninyo? Picture ito tungkol sa anong kondisyon? National. Political. Okay. Now, learn this lesson from the fig tree. As soon as babasahin po natin sabay-sabay. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. So, national, political condition. Ang sabi dito, learn this lesson from the fig tree. Kung ano ang natural na matututunan natin sa fig tree, kung ano ang natural na timing ng harvest season, at noong pagpoproduce niya ng honey, may kinalaman po ito sa kondisyon ng Israel national. So, tingnan po natin. Ito po, critical signpost kasi sabi ko, kaya ito yung kinuha ko na picture. Picture ng isang signpost doon, this way to Jerusalem. Ang daming pagkakataon, ang Israel ngayon ay kinokondem. Ang bansa nila ay kinokondem. Bakit kinokondem? Kasi yung maganda, ginawa nilang pangit at yung masama, tinitingnan nila na mabuti. Ngayon, sinasampahan ang kanilang Prime Minister ng kutakot-takot na kaso sa International Criminal Court. Ang daming nakakalungkot na kondisyon na makikita tayo, national and political. So kung titingnan natin, mayroon bang bagong dahon ang fig tree? Kumusta ang tingin natin doon sa fig tree bilang critical signpost ng Panginoon? Nung nakaraang National Prayer Gathering, ito ang kanilang naging tema, Psalm 57, 7 and 8. Okay, are you there? Babasahin po natin ito. Ito yung poster mismo ng Intercessors for the Philippines. Tinatch din ito ng ating teacher kanina. Napakaganda ng ating Sunday School. Thank you, Teacher Reyna. Manghihingi ako ng PowerPoint mo. Okay. Psalm 57, 7 and 8. Basahin po natin. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music. Awake my soul, awake, harp and lyre. I will awaken the dawn. Yun po mismo, yung theme ng National Prayer Gathering. I will awaken the dawn. Siguro, nung mga times na itinuturo sa atin, yung 8 watches, nakita ninyo itong verse na ito, itong passage na ito sa Job 38, 12 and 13. Somehow, alam natin na yung dawn watch is actually the 4th watch, the last watch of the night. Okay? Pag sinabing last watch of the night, nakailang watches na? Pang-4 na ito. Okay? So dahil doon sa gabi, yung hindi ka makakagawa, mayroong ini-speak na powerful message ang Lord sa atin tungkol dito. Ano yung pwede natin gawin? Ano yung mangyayari sa paligid natin during last watch of the night? Sabi dito sa Job 38, 12 and 13, babasahin po nating lahat. Have you ever given orders to the morning or shown the dawn its place, that it might take the earth by the edges and shake the wicked out of it? Isa sa paborito kong watch, itong watch na to. Alam kung bakit? Kasi dito ako ginigising ng Lord. Sadly, nung NPG, pinagpataas ng kamay si Bishop Dan Balais.
Sabi ni Bishop Dan Balais, sino po sa inyo usually ay gising kayo ng 3:00 ng madaling araw? Hindi kami naman, nagtaasan mo kami. Sabi, yan mga senior citizen. Sabi ko, nagtawanan kami. Alam niyo, si Bishop Mario, ganun din usually yung oras nagising siya para mag-pray. At alam niyo naman kung saan na secret place si Bishop Mario. Ano? Somehow, in the spirit realm, nagtatagpo-tagpo tayo at nagkikita-kita tayo doon. Pero ang hindi natin napipicture ay yung ganitong anggulo ng pangyayari. Every time tayo lumuluhod at nananalangin. Kasi anumang ipanalangin mo, eto pala yung eksaktong picture. Okay. Ano daw yung eksaktong picture that you will show the dawn its place, that it might take the earth by the edges and shake the wicked out of it. Ipapagpag yung mundo upang makalas, upang malaglag, upang humiwalay yung wicked out of it. So napaka-importante pala nung last watch of the night. Kasi every time pala tayo nananalangin, kung pinagpe-pray mo Israel, kung pinagpe-pray mo Pilipinas, kung pinagpe-pray mo business mo, kung pinagpe-pray mo anak mo, all the wickedness na nakapagkit doon sa Israel, sa Pilipinas, sa pamilya mo, sa iyong anak, sa iyo, sa church mo, sa ministry mo, lahat ng wickedness na nandun, lahat ng wicked na naka-attach doon, pinapagpag pala. Wow! Hindi pala nang available na anointing doon. Sabi, have you ever given orders to the morning? Oh. Napaka-powerful pala nung prayers natin nung gano'ng oras. Kaya pala naman, hindi lahat ay nagiging matagumpay. Pero alam niyo, magtatagumpay tayo dito kasi ngayon magkakaroon ka ng understanding na mayroon palang kakaibang anointing that is being made available for you doon sa oras na yon. Kasi binigyan tayo ng pakalinaw na picture ng Bible kung ano nangyayari dito. 2 verses lamang yun, that it might take the earth by the edges. Hindi, sa Amplified. Tingnan po natin, baka wala kayong Amplified, ako na lang ang magbabasa. Have you commanded the morning since your days began, and caused the dawn to know its place? At hindi, have you commanded the morning since your days began, and caused the dawn to know its place? Ano yung panalangin mo na nagte-take command? Pag sinabi ko, nag-C80 naman yung mga ka-age ko. Ewan ko na ngayon kung ano ang Citizens Army Training ninyo. Pero yung nakakaunawa, yung Army Training, hindi yata pabasa ng reservist sa Israel. Ano? Pero anyway, naturuan tayo doon na sino yung nagbibigay ng command. Sinusunod ng platoon, sinusunod noong company, sinusunod ng batalyon. Tama ba? Mayroong hangganan kung saan yung tinig nung nagbibigay ng command, sinusunod yon. Sabi dito, commanded the morning. At ikaw mag-direct, depende sa command mo, kung saan lulugar ang dawn. The other word for dawn is daybreak. The other word for dawn is takip silim. Ay, tama ba? Takip silim. Ay, hindi. Bukang liwayway. Bukang liwayway. Takip sili is dusk. Okay. Bukang liwayway. Bakit nga ba bukang liwayway? Basta. Hindi natin alam kung ano yung liwayway. Ano? O sige. Basta. Yun na yun. So that light may get hold of the corners of the earth and shake the wickedness out of night. And shake the wickedness of night out of it. Wow! Kadalasan yung gabi, yun yung hindi ka makagawa. Di ba sabi, yun yung ating John 9, 4 and 5. Di ba yun yung ating at work? Na sabi, pagka daw gabi, hindi na tayo nakakagawa. Kaya as long as it is day, you do the work. We need to be found at work. Hindi po ba? So, yung sinasabi dito na doon sa gabi, kung kailan tayo hindi makagawa, ito naman pala yung empowerment nung gabi na yon. Bakit?
bago matapos yung gabi, huhusgahan yung lahat ng wicked na nandoon. Teka lang, nandun sa gate. Yung nagpe-pray, andun sa gate. Yung Jugs Go QC na nagdo-don wash, nandun sa gate. Ito, kumilos buong magdamag ito. Nakatatlong watches na siya ng pagkilos. Lahat ng wickedness. Niloko, inutangan, di binayaran, chinismis, wag na daw gamitin yung marites kasi kawawa naman yung mga marites ang pangalan. Ano ang mga naranasan mo noong buong magdamag na yan? Ano ikinilos noong kaaway na dyablo? Yun pa naman yung hindi ka makakilos. Pero may nangyayari pala in the heavenly realm. Bago matapos, nakatindig ka doon sa gateway. Pinapagpag mo. Ganun ha, yan, mga ginawa mo. Wabog! Wabog! Pambihira. Wag po, sabi. Eto na. Wabag! Ang tindi mo, kapatid. Ang tindi mo. Nakaka-bless lang na isipin na ganun pala yung itsura pagka tayo ay nagdo-dawn watch. So, kinuha ko lang to doon sa tinuturo ko pagka nagbibigay ako ng jeep doon sa course na 8 watches. Parang ang dami ko nang napuntahan ng mga satellites sa pagtuturo ng 8 watches. Now, ito yung 4th watch of the night, 3 a.m. to 6 a.m. Pastora, kala namin umaga yan, but that is the 4th watch of the night actually. So this is the last watch of the night. Ito yung watch kung saan maririnig mo na yung trumpet, yung horn. Alam mo kung bakit? There is going to be a changing of the guards. Pag nag-change ng guards, nabibigay yung kaaway na dyablo. Ang ganda nung inawit ni Sister Jade kanina. And all I could do is praise. All I could do is worship. Yun mismo yung nangyayari na wala ka na magagawa kasi bakit? Ang Lord na, He commanded the morning, yung dawn has taken its rightful place at pagkatapos yung wickedness napapagpag. During this time, watches, during this time, witches are withdrawing from evil and the glory of God is coming in. Dalawang bagay nangyayari. Yung mga witches, yung mga ng kaaway, platoon, company, batalyon ang kaaway, nagwi-withdraw. At yung glory ng Lord, pangalawa, yun naman ang dumadating. Wow! Kung ganun pala yung nangyayari, baka ito na yung magandang worship service, Pastor Biboy. Wow. Alas 3, Kasi bakit? Ganyan pala yung nangyayari. Nagwi-withdraw yung evil at yung glory naman ng Lord. Nagsa-start na dumarating na parang, siguro mga naka-chariot, tapos may mga trumpeters sa harapan, tapos ina-announce yung coming ng glory. Wow. Parang asarap-sarap naman i-imagine ito. Huwag mo nang imaginein kasi sa totoo lang nangyayari yan sa'yo, hindi mo alam. Tuwing pala nagpe-pray tayo, pala yung picture. Kaya pala, inaabangan ng Lord kung sino yung babangon ng alas 3. Wow. Kaya pala pagka mayroon sinabing 8 watches, yun agad yung napupuno. Wow. Hindi ba? Ba't kayo natatawa? Dinedeklarahan ko na nga kayo eh. Yung chief intercessor, magdamag na. Kasi siya, yung mga walang nakapirma, siya yung pipirma doon. Dati nagagalit si Pastor Obet eh. Sabi, bakit ba kailangan ba't di mo turuan na dapat sila pupunta? Sabi ko, paano kung di naman sila tinawag doon sa ganung oras? Tapos, nung naiinis na siya kasi napipilitan siya maghintay. Dumating yung time, nagdala nga siya ng sleeping mat. Tapos naghihintay, natutulog nga si Pastor doon sa altar eh. Tapos naiinis siya, sabi ko, huwag ka mainis, may nangyayari maganda. Una, nasusolo ko ang Lord. Ikalawa, meron tayong hindi nakikita na nangyayari.
Kasi kahit meron lang isa. Paano kung marami tayo? Ako dadami na magda-dawn watch. Tapos ang dawn watch pala, alas 3, hindi alas 5. Nagaya kami, bida ko lang. Bida ko lang. Nagaya kami mag-dawn watch sa main church. Mga wow ang aming, niyaya. Usapan, sige, para madali lang, para wag naman kayong makondem, kundi magkasunod. Sige, gawin natin alas 5. -2. Eto ngayon, yung alas 5, nagdati nga alas 6. Sabi ko, hindi na dawn watch yan. Start na yan nung first watch ng morning. Pero anyway, hindi naman sila na-condemn, nagtawanan lang at nag-breakfast pagkatapos. Pero ngayon, marunong na po sila. Dumadating na sila ng madaling araw. Sabi doon sa Jeremiah 5:22, basahin natin. Let's take it from the New King James Version. So kung hindi New King James ang Bible mo, dito ka po babasa. So let us read. Do you not fear me, says the Lord? Will you not tremble at my presence, who have placed the sun as the bound of the sea, by a perpetual decree that it cannot pass beyond it? And though its waves toss to and fro, yet they cannot prevail. Though they roar, yet they cannot pass over it. Picture this. Who tells the water to stop on the sand? Sana maunawaan mo to. Kasi ganitong pinapakita sa atin dito. Antindi, Pero tayo na may takot sa Diyos, we tremble at His Word. We tremble at His presence. Ang picture nun yung mapipilitan tumigil yung tubig. Kung saan sinabi ng Lord, hanggang dyan ka lang. Umaga ng bagyo. Tiningnan ko na sa balita saan tatahakin ng bagyo. Check, 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 check. Yung lahat ng may churches tayo, nag-PM na ako sa mga pastor natin doon, mga manggagawa. Okay po kami, wala pong meron pong gano'n. Okay po kami, gano'n. Yung isa ganito sagot, Pastora, medyo po malakas ang hangin at malakas po ulan. Actually, kagabi po magdamag umulan. Hanggang ngayon po, wala pang tigil. Ano ginagawa ninyo? Tinuruan po kami ng Lord kung ano yung pagpe-pray. Ito po sinabi ng Lord, utusan po daw namin yung tubig na hanggang doon lang siya sa labas, di siya pwede pumasok. Salamin, ang bintana, nakikita nila yung tubig na sa gitna ng salamin, pero wala sa loob. Hallelujah! Praise God! Sabi ko, sa dagat nga, yung ocean, alam nung karagatan, alam nung tubig, hanggang dyan ka lang. Kasi sinabi ng Lord nung nilikha niya yun eh. Hanggang dyan ka lang. They're bound by a law. It's not just physical law. It's not just a natural law. It is the voice of God. Yes, that's right. Now, imagine mo to. Ikaw na ang tinig ng Diyos nilalagay sa iyo dahil ipapanalangin mo yung kalooban ng Lord, your voice has the same power and purpose. Naku, sisipagin na talaga mag-dawn watch ito. Sisipagin na talaga. Tingnan mo yan. It cannot pass beyond it. Though its waves toss to and fro, they cannot prevail. Though they roar, they cannot pass over it. Grabe namang empowerment noon. Antindi naman noon. Pero nangyari ito eh. Ito po ang tapat ng ating church sa Pulangi. At ito po yung tapat ng ating BMTC. Hindi ako umiyak nung makita ko yan. Instead, I found myself saying, hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang. Tinitingnan ko ang mga kausap kong pastor kung kumusta sila. Wala man lang ni gatiting akong nabakas na nag-alala sila. Pero alam niyo, they know what to do. Why? They have understanding of times. I thank the Lord for our pastors kasi sabi ko nga, Lord, salamat po, hindi mahirap kumilos kapag ganito. Hindi mahirap kumilos. Kahit na nasalansan doon yung gamit.
Pumasok, tapos suzyuk sa lansan doon, dinala yung mga gamit. Ano? Parang may electric fan pa, pati timba, pati batya, na ano doon. Parang maganda naman, naligpit, bibili na lang ng bago. Kami po doon sa main, nga, meron drive para sa old clothes. Sabi ko, ang saya natin, bakit? Papaano nalinis bigla mga cabinet natin? Dahil maraming na bakante, sasabihin na naman, darling, bibili kong bagong blouse. Itong picture na ito, dyan lang yan, sa tapat ng church natin sa Pulangi. Dyan lang yan, sa tabi. Itong maraming na anod na ito, sa tapat lamang ng ating VMTC headquarters. How about this? On their way to Balangibang, wala silang update nung una sa Balangibang kasi putol ang communication, walang signal. Hindi rin naman sila makagawa ng ibang paraan, wala rin silang ilaw. 24 hours na, wala pang ilaw. Nung matagal-tagal na, lalo na. Pero the following day, pagpunta nila, ito yung nabungaran nila. Pinadala nila tong picture sa akin, sabi ko, parang yung fig tree na nawalan ng dahon. Pero alam ninyo, kung inalaw ng Lord yan, ito yung tsak. Kaya yan inalaw ng Lord, mayroong greater glory behind it. Mayroong greater glory. Lalo na to. Nagpa-follow up ako kasi yung ating mga kinolect na mga old clothes, di syempre inimpake, pagkatapos pinadala sa tracking. Pag-follow up ni Sister Tin sa tracking, hindi makapass through, hindi makabreak through doon sa lugar na may baha. Tapos ito yung bumungad sa amin na picture. Tapos sabi ni Pastor Bon, Pastora, ito po yung sa dulo nun, yun yung papunta sa kanila. Kamsur po ito So, sa dulo nun, yun yung kanila. Sabi ko, makakadaan ang bus. Lalagpas ang bus. Nag-ingat akong maglabas ng kahit anong negative. Ganon din yung ating pastor. Amen, opo, pastora, makakalagpas po ang bus. Kahit ganyan ang nakikita mo, yung ilalabas mo sa bibig, yun yung tabak. That's right. That's right. So you keep this in mind. Ang tabak, yung inilabas mo sa bibig mo. So, eto ngayon ang nangyari, ganyan na po. Pagkatapos, follow up si Sister Tin. Ang sipag naman ni Sister Tin talaga. Pagkatapos mag-update sa akin, sila dalawa ni Pastor Bon, nakalagpas na po ang bus. Hallelujah. Amen. Nakarating na po. Sa ganitong anggulo, ang makikita at hahanapin ng Lord ay katulad ni David, a man after God's own heart. Bakit nga ba siya tinawag na man after God's own heart? Giant killer po kasi siya. Giant slayer po kasi siya. And bago siya naging giant slayer, iniiwan pa lang niya yung kanyang mga inaalagaan tupa. Nakakitaan na siya ng man after God's own heart. Ang tintin nito si David, naalala ko yung first album natin. Not the second, not the third, not the first album. Ba't meron na ba second? Basta, nung launching, si Pastor, alam mo na, may nakita ang kakaibang doon, lalaki, nilapitan ni Pastor. Paglapit ni Pastor, welcome sa launching ng LYKC. Meron ba nag-invite sa'yo? Sino ba nag-invite sa'yo? Ay, oo, in-invite ako ni B-Boy, sabi ganun. Oh, wow, in-invite ni B-Boy. Sige, anong pangalan mo? Tinanong ni Pastor. Ako si David. Si David. Later on, after nagkukwentuhan na mga pastor, nagre-report na, syempre, kailangan nilang mag-report magkano ginastos nila. Eto ngayon, tinatanong ni Pastor, "Uy, Pastor Biboy, meron kang kaibigan na yung in-invite mo. Yung kaibigan mo dumating, walang kasama, kaya nilapitan ko." Friend, sino po? David. David, wala akong friend na David. But
Suddenly, he remembered, he prayed. Yung anointing na yon ni David, yung si David mismo na psalmist, yun yung maging present doon sa ipepresent na mga awit sa Lord. David came, the man after God's own heart. Nung namang nagbigay tayo sa Lord ng offering ng album na yon, hindi para tayo ay sumikat. Hindi naman para maipangalandakan sa mundo na, ay, mahuhusay mag-compose, mahuhusay mag-arrange ang aming mga pastor, ang aming mga kapatiran. Hindi eh. Pero alam niyo si David, pagdating niya doon sa labanan, inutusan siya ng daddy niya. O anak, dali mo itong mga supplies. Magdala ka nito, magdala ka ng pancake. O samahan mo na rin ng ganito. Eto pa, dala-dala ni David. Dala niya, pagkita niya, naku, nakahanay sila doon. Nagtatago yung mga kuya niya. Huy, ba't kayo nagtatago? Sabi niya ganon. Nalaman na niya yung balita. Tapos eto na, dumadagundong. Pagdating nung giant, eto na. Sumisigaw yung giant, nakikita ni David. Pag sigaw na gano'n, tinutuya yung mga kapatid niya, tinutuya yung army ng Israel. Wala pang IDF nun eh. Ito kaya tinutuya. Pagkatapos si David, ganun ha? Ako haharap dyan. Pagharap ni David, who are you who defy the armies of the living God? Meron siyang kakaibang understanding. Hindi yung, bakit niyo inaano mga kuya ko, ang understanding niya, hindi ang mga kuya ko yan, army ng living God. Kasi mayroon siyang kakaibang mata. Ang mata niya nandun sa puso ng Lord. Ang puso ng Lord, hindi kayo kikilos dyan, ako. Who are you? Who defy the armies of the living God? Kadalasan tayo nabababa tayo sa soul level. Kadalasan bumababa tayo doon sa itsurang parang tayo yung kayang magtanggol. Pero it's not. Si David, kaya siya man after God's own heart. Alam niya kaninong laban yon. Alam niya. Sa Isaiah 46:10-11, ang sabi dito, I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Alam kaya to ni David? Alam niya to? Alam niya ito? Kaya, alam niya na, hindi kami dapat ginaganyan-ganyan. Bibi Netanyahu. Sabi ni Bibi Netanyahu, pagbabayaran mo yung ginawa mo. Bakit? Alam ni Bibi Netanyahu kung hanggang saan lang yung tubig ng ocean. Alam mo yun? Pag meron tayong understanding, pag meron tayong knowledge, kaya mong i-command and you will show them their place before you. Antindi, no? Si Benjamin Netanyahu. Benjamin is a very wonderful name. Benjamin means son of my right hand. Biro mo yon, nasa kanang kamay. Eto ngayon. Sabi, nakakwento ko na sa iyo, tuwan-tuwa ako doon sa update ni Pastor Sharam. Sabi niya, sabi daw ni Amir Charpati, I do not know what kind of material this man is made of. Ito si Netanyahu daw. Nakakatawa yan. Kasi bakit? Hindi siya natinag. Alam mo bakit? Alam niya, dapat posisyon niya. Hindi siya tinag. Pressure, external pressure. May internal pressure pa siya. Nakaranas ka ng ganun? It is you against the world. Parang lahat na lang, ang dami namang dito, may nakabi-kabila, pero nag-focus ka lang at nakafocus ka doon sa, alam mo, yun ang pinapagawa ng Lord. Alam mo, yun ang kalooban ng Lord. So kahit na iniwan ka, kahit na nakaranas ka ng mga di maganda, nagpatuloy ka lang. Tumindig ka lang na ganun. Alam mo kung bakit? May understanding kasi siya kung ano yung sinabi ng Lord from the beginning, what will be the end. Pinili ka ng Lord eh. Chosen people ka eh. Chosen nation kayo eh. From ancient times and what is still to come.
So, yun ang pinaglaban niya. From the east, I summon a bird of prey from a far-off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that I will bring about. What I have planned, that will I do. Tayo, doon sa pagtindig dapat sa Israel, ang dami nang nagsasabi na hindi ka dapat makialam dyan. Ang dami nating overseas Filipino workers sa Middle East. Tumahitahimik ka. Parang ganun, ano? Pero samantalang alam natin, nasa atin yung salita. But sometimes you keep your word right in the scabbard. Sometimes we choose for the word to be hidden in our closet and not use it at all. Eto, sabi ng Lord, sige, yan ang pinipili mo. From the east, I summon a bird of prey. Ang ganda ng pagkahanay nito ni Bishop Dan sa NPG. Ginamit niya tong verse na ito. Yung daw bird of prey dyan is actually China. From the east. Sabi ng Lord kay kay Bishop Dan, ngayon hindi kayo magtiwala sa akin. Sige, I will summon a bird of prey. Kakalungkot. Kasi, bakit kailangan danasin ng ating bansa yun? Nung minsan nagpe-pray ako talagang, siguro out of yung naiinip na ako talaga. Napapray talaga ako ng, Lord, gasino na lang po na magpadala kayo ng malakas na hangin at magtambalentong yung lahat ng mga warship ng China. Lord, kasino na lang po magpadala kayo ng bagyo na dun lang, nakasentro. Magtalembongan yung lahat ng mga man-made islands nila. Napapray ako ng gano'n, but during NPG, ni-report ni Pastor Ed de Guzman, eksaktong iyon, pati date, hindi ko nalagay pala dito, eksakto yung date nung nangyari yon. Wow! Tinupad pala ng Lord yon. Yung nag-atrasan yung mga warships ng China. Ang ganda pa ng picture na pinresent doon sa IFP, yung titindi ng mga warship nila. Antindi ng mga warship nila. Tapos, dahil sa tingin ng ating mga Coast Guard, Philippine Coast Guard, lagpas ka na ha. Nagpolice yung Philippine Coast Guard, paglapit ng Philippine Coast Guard. Hindi siya nakaganyan nakatingala. Ay, kaya! Tapos, patawarin ako ng Lord, pero natawa lang ako doon sa itsura noon. Sabi ko, napasumbong talaga ako sa Lord. Lord, Kasi bakit? Water cannon lang ang ginamit sa Coast Guard natin. Hindi man lang tayo ginastosan ng China. Nagngit-ngit ako doon. Napasumbong ko. Lord, pag dumadating ka doon sa punto na parang wala kang magawa, pwede kang magsumbong. Huwag kay tulfo. Minsan naghahanap tayo ng kakampi, masyado tayong tao. Tandaan mo to, you are more spirit being than a body. We try to live in the supernatural, Listen to me, you stubborn-hearted, you who are far from righteousness. Ang ganda-ganda nung lesson kanina. Paano dinefine yung righteousness, doon sa law? Paano dinefine yung righteousness sa relasyon mo sa Lord? At yung implika nun para sa'yo? Ang ganda-ganda ng Sunday School. Napakabuti ng Lord. Salamat sa buhay ni Reyna. Kingdom talaga si Reyna. Reyna. Pangalan pa lang. Eto, sabi ko, listen to me, you stubborn-hearted. Paano kaya makikinig yung stubborn-hearted nga? Minsan nakakatawa, pero ang Lord talaga, ganun siya I am bringing my righteousness near. It is not far away, and my salvation will not be delayed. I will grant salvation to Zion, my splendor to Israel. At hindi, stubborn-hearted na, pero kinakausap pa rin ng Lord. Kasi bakit? As long as meron kang tenga na nakakarinig, may pag-asa ka. Amen. Na yung katigasan ng puso mo, mabago. Kung kaya tayo minsan, pagka nakaka-encounter tayo ng mga kapatira na parang susukuan mo na, yung parang sasabihin mo na,
O sige, gawin mo na kung ano gusto mo. Bahala ka na sa buhay mo. Parang ganon. Dadating at dadating ka dun sa punto na, ang Lord nga, hindi tayo sinukuan eh. Ang Lord nga, hindi tayo give upan eh. Tama? Noong SBT, nung nakaraan, meron tumindig doon. Siya, speaker namin nung day 3. Sabi niya, day 3. Nung nakaraan na SBT, hindi itong huli. Nung nakaraan, sabi niya, isa sa pinakamalaking pinagpapasalamat ko, may mga taong hindi sumuko sa akin. Kasi sabi niya, hindi daw siya saksakan ng sama. Barilan daw siya ng sama at kanyunan daw siya ng sama. Talaga, sabi ko nga, may digmaan. Sabi ko gano'n. May digmaan? Sabi ko gano'n sa kanya. Pero alam mo kung ano pinangako sa iyo ng Lord. Alam natin kung ano pinangako ng Lord sa Israel. At ang sabi niya, ang ganda-ganda, there's no more delay. Ang sabi niya, teka, binabalik ko hindi ko yata ka. Ayun, ang sabi niya, I am bringing my righteousness near. It is not far away and my salvation will not be delayed. Palapit tayo, hindi tayo madidelay. Patungo tayo doon sa completion. Patungo tayo doon sa fulfillment ng gustong ma-accomplish ng Lord. Minsan ang nasa isip natin tayo mag-a-accomplish. At minsan dahil yun ang isip natin, nadi-discourage tayo minsan doon sa nakikita natin, nadi-discourage tayo minsan kung meron tayong hindi marinig na gusto nating marinig, or meron tayong gustong makita na hindi natin nakikita. But it will no longer be delayed. No more delay, sabi ng Lord. No more delay. Natatandaan niyo ba nung anniversary, nung dumating si Bishop Mario dito, humabol pa ng word. What was the word? Granted. Ang tindi nun. Parang, boom, granted. Alam ko, bawat isa sa atin, merong hiningi sa Lord. Pero yung isang salita na yun, parang merong, wow, fling wide the gates, parang kalangitan. Wala ka magagawa. Granted, sinabi. That's right. Uutusan yun at lahat ng balakid doon, whether you like it or not, hanggang dyan ka lang, di ka na di ka na magiging balakid. Wow! No more delay. Sige, ako ang nadidelay. Sige, bilisan natin. Philippines, you are a righteous nation. Wow! Huwag na natin ilalabas sa bibig natin, ay naku, di nagbabae, naku talaga mga Pilipino. Pag napunta sa ibang bansa, ay naku, buti pa, ay naku. Nakakatuwa, sabi ni Bishop Dan, din daw si Paul Yonggicho, pagdating daw dito, sa ganda ng Pilipinas, sa ganda ng dinat na niya sa Pilipinas, napag-pray daw si Paul Yonggicho, sabi daw niya, Lord, make Korea like the Philippines. Tapos daw, anong year yun? 1987, punta sila doon sa Korea, sila Bishop Dan. Pupunta nga pala ako bukas, sasama kayo? Woo to the Rani. Ay, ano pala, Korean novela pala. Eto, sabi ni Bishop Dan, Lord, make Manila like Korea. Yun daw yung naging prayer niya kasi ang ganda raw. Ultimo daw mga gutter, ganyan, meron kapirasong lupa, mayroon daw tanim na, na palay. Wow! Sabi daw sa NPG, next to Israel, magandang puntahan na bansa, Korea. O sige, mag-field trip tayo, mag-umpisa na tayo maghulog sa Alkansya. Maghulog na tayo at isang araw, dadalhin tayo ng Lord doon. Pinakita nila yung mga prayer mountains doon. Ang tindi. Sabi ko nga, Lord, yung power ng prayer talaga, yung nagagawa doon sa isang lugar, yung command ng Lord, walang haharang talaga eh. Yung command na nilagay ng Lord sa bibig mo at nilabas mo, dalawa na kayo ng Lord. Eh kung isang kongregasyon pa tayo. Wow. Amen. Wow. Sa linggo po, ang ating worship service ay alas 9. Pero pwede kayo mag-pray sa inyong bahay na alas 3. Philippines, you are a righteous nation. Matuwid na bansa. Sabi ng teacher natin sa Sunday school kanina,
yung matuwid na bansa qualifies you for the added That's right. na pagpapala. Wow. I-acknowledge mo pa lang yung sovereignty ng Lord over anything and everything dito sa ating bansa. Ang tindi na ng Lord. Ako bahala, sabi ng Lord. Amen. Gusto mo yon? Yes. Nung linggo, ganun yung nangyari sa amin eh. Sumunod kami doon sa Capitol Commons. Tapos, tinatanong ko si Pastor Biboy, Pastor Biboy, paano itong lunch natin, yung bill natin? Kami na po bahala. Pinakamagandang narinig ko noong time na yun. Kami na po bahala. Philippines, you are a prosperous nation. Pilipino ka ba? Amen. Dahil Pilipino ka, prosperous ka. Amen. No more delay to that. Amen. Ano sabi doon sa, ang ganda talaga, balik ako ng balik doon. Ano sabi doon sa, doon sa pinag-aralan natin kanina, ang tindi ng manifestation nun, ang tindi nung parang kumbaga, sasabihin mo, batas na yan eh. Batas na yan, na mapagpapala ka, at ito, idadagdag sa'yo, ito, idadagdag sa'yo. Na-qualify ka na for that. Philippines, you are a missionary sending nation. Wow! Nung last Sunday, nasa amin po si Sister Wagi at saka si Dr. Nauong. Sabi niya, you just call me Brother Noah. Sabi niya ganun. Bless na bless kami. Sabi ko nga, Sister Wagi, ilang beses ko nang narinig yung testimony niya. Iyak pa rin ako ng iyak. Pagdadating lalo na doon sa punto na dinala ako sa Disneyland. Pagdating ko sa Disneyland, may mga fireworks display, 'di ba? Yun yung to cap the night, yun yung show nila pagkagabi, yung fireworks display na ganyan. Pagkatapos above the castle na nandoon yung fireworks yan. Siya hindi, napaatras siya. Tapos sabi niya, I can't take it anymore. Isa yung maganda sa kanila, nakala ine-entertain ka, meron pala lundo sa'yo. Lalo na pag intercessor ka ng Israel, kagabi, ang tindi eh. Ang tindi nung update ni Amir Sarpati, ang tindi nung update ni Hananya, at saka ng IDF. Ang tindi. Nakalimutan ko yung, sabi ko nga pala, kukunin ko yung picture. Yung pinuntahan nila yung factory nila ng rockets para nalang magkaintindihan tayo. Yung parang pinaka-mold, yun, napasabog nila. 20 of that. Hallelujah. Wow! Tindi! Grabe naman ang Lord. Tinutugan ba ng Lord panalangin natin? Amen. Oo naman. Oo naman. Bakit parang problemado ka pa rin? Huwag ka na maging problemado, kapatid. You're just a prayer away. Hallelujah. Missionary sending nation tayo. Amen. Ka-fellowship namin si Bishop Mario ng isang araw. Nung bago kami umalis, binless ako ng Lord na maipag-pray ni Bishop. Unang-una niya ni-release, I see the word global. Ikakarating lang, kaka-speak lang nung dalawa sa main. Sabi ko, Lord, tinatouch mo po talaga ang heart namin. Nagkakaroon kami ng heart dito. Ibig sabihin, talagang itong huling araw, lakaran lang namin yung Visayas, palipad na naman kami doon. Pastor, wala nang, kahit inalis niyo pa yung mga flags dyan, hindi yun ang nagiging barrier. Walang sasabihin yun sa atin. Bagkos, yung word ng Lord ang mag-a-accomplish nun. Sabi niya, global. Amen. Kaya ba ng Lord yun? Kaya po. Amen. Kaya po. BMM. Merong PBB. Pero tayo may BMM. Very much mahal. Bishop Mario Medina po yun. Like arrows in the hand of a warrior are sons born into one's youth. Yun yung sabi, di ba? Alam niyo kung saan yan kinuha. Di ba sa Psalm? Okay, sino umawit niya? Si David. Like arrows in the hands of a warrior are sons born into one's youth. Ang ganda-ganda nitong Psalm na ito eh.
Sabi doon, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord stands guard in the city, its watchman stands guard in vain. In vain, they stay up late at night. In vain, they scoured for food. In vain, sabi ka noon ng word. Because it is the Lord who provides food on those whom He loves. Children are heritage from the Lord. Sons a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are sons born into one's youth. They will not be put to shame as they contend with the enemy by the gate. Wow! Ang tindi nung psalm na yun. Ang umpisa nun, ang first word nun, unless. Alam mo, maganda doon sa unless, maliban, yun ang Tagalog noon. Ang maganda ron, hindi ikaw ang hinihintay doon unless the Lord. Hallelujah. Nakakaiyak naman sa galak ito. Di ba sasabihin, unless kaya mo na, unless matalino ka na, unless natapos mo na to, unless walang ganun. Ang sabi, unless the Lord builds the house. Hayaan mo lang, Lord. Kailan ba nangyayari yung wala kang magagawa? Hayaan mo, Lord. Fourth watch of the night. The fourth watch of the night. Wala ka halos magawa. Madilim. Be found contending with the enemy, church. Be found contending, Cynthia. Be found contending against the enemy. November, nagkaroon ng Prophetic Council Conference doon sa Amerika. Ang nagkukwento nito, last year ito, si Bill Hammond at saka si Prophet Bill Hammond at saka si Cindy Jacobs. Napanood ko yung, ano bang program yun? Prophetic Dateline yata yun. Napanood ko yun. Pinag-uusapan nila, ito na yung time na heightened yung warfare. Ito na yung time na kailangan maka-raise up tayo ng mga warfare intercessors. Tapos nag-share sa akin si Joanne. Sabi ni Joanne sa akin, tingnan niyo po ito. Nabasa niyo na po ba ito? Napanood niyo po ba ito? Si Prophet Sadhu Sundar Salvaraj, ini-interview ni Jennifer Leclerc, isang kilala din na prophetess. Ang interview sa kanya, ngayon darating yung time, prepared ka ba? Dadating yung time na maglalabasan yung mga water spirits. Ang tindi na magiging warfare. Are you prepared? Pare-pareho sinasabi ng Lord sa mga propeta. Magkakaroon ng matinding gera. Magkakaroon ng matinding labanan. Tanong, handa po ba tayo? O hanggang ngayon, Lord, 5 minutes. 5 minutes po. O hanggang ngayon, bukas po, totoo, magpa-fasting na po ako start. O hanggang ngayon, 1 meal. Ano ipapast mo? Sasabihin ng pastor, snacks. Alam mo, doon sa prophetic council na yon, ang ganda nung anong yun, sana mapanood po ninyo. Yung generals nag-uusap-usap, hindi biro yun kasi sila sinasabihan ng Lord, sinasabi ng Lord, hindi mo alam kung ano ang kasunod. Sobrang seryoso ng kasunod. Ito, pinicturan ko to nung NPG. This is the dragon threatening to devour our destiny through the sins and wickedness of our people, from priests and the prophets, the church, and the princes, the civil rulers, politicians, and business people, and the people. Pwede ko naman i-type yan. Pero pinili kong i-paste sa aking presentation, yung eksaktong slide ni Bishop Dan Balais. Alam mo kung bakit? Panahon ngayon no figs and olives and figs. Panahon ngayon na pinapakilala ng Lord yung kondisyon ng Israel sa atin. Look here, ang sabi, the 4Ps. Merong 4Ps dito. Priests, prophets, princes, and people. Prince at saka prophets. Di ba yun yung olives? At saka yung princess and people. Di ba yun yung fig?
Kumusta kondisyon? First to the Jews and then to the Gentiles. Therefore, kung tinitingnan to ng Lord na kondisyon nila, yung olives, kondisyon nila, yung fig, ano kondisyon ng church ngayon? Ano kondisyon ng pamilya mo? Ano kondisyon mo ngayon? Malamig ba o mainit? May apoy ba o frozen? Sabi nila, few are cold. Many are chosen, many are frozen. Hindi po mangyayari yun sa church natin. Hindi yun mangyayari sa church natin. Ezekiel 22:29-31. So, I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap. Uy, ang ganda nito. Ang ganda nito. Kinuhanan ko ng picture si Zaza nung nasa Israel kami. Sabi ko kay Zaza, Zaza, stand ka dyan. Ang background niya, yung unang na-establish na community sa Israel nung pumunta sila doon. Ang palatandaan na yun yung unang na-establish na community, may windmill. May windmill. Ang cute-cute ni Zaza. Naka-winter jacket siya, nasa ganyan siya. Meron pa siyang gano'n sa tenga. Tapos, Zaza, stand ka dyan. Tapos pinicturean ko siya, yung unang community, picture ng katapatan ng Lord. Kung papaanong mula doon sa napaka-imposible, ginawa yun ng Lord sa kanya. Haven't you heard? I've already spoken what will be the end from the beginning. Ang tindi nun. Kapatid, bago pa natatag itong church na to sa QC, sinabi na ng Lord kung saan ka gagamitin. Ang tindi mo. Ang tindi mo. Kaya ka papayag. Sasabihin mo lang sa kaaway, hanggang dyan ka lang. Gone are the days na sisilipin mo pa, ay, ikaw pala. O sige, sandali lang ganyan ka lang O sige, ka na nga, dito ka na nga, parang masarap kang kakwentuhan. Ay, naku, pinamerienda mo pa. Hindi mo nagagawin yun. Instead, sabi dito, I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Therefore, I have poured out my indignation on them. I have consumed them with the fire of my wrath, and I have recompensed their deeds on their own head, says the Lord God. Seryoso po ang Lord. Hinihintay po tayo. Naghihintay ang Lord ng seryosong response mula sa atin. Hindi tayo magre-react lang sa ating sa mga nangyayari. Yung nangyari sa Bicol, anong oras nung nagtawag kami na tinatanong ko, wala pang update ano kaya i-request nila? Nung nag-request, damit kasi wala, naputikan lahat ng damit. Damit ang nire-request. Paglabas ng media, nung drive poster, sandali lang, 2 oras lang, puno na yung church ng mga damit. Pagkatapos, sandali lang, after 1 hour, 3 hours lang yun. 3 hours lang. Naka-empake na. Nakatawag na sa tracking. The Lord is good. Amen. Bakit? Jugs ko, iba ka na ngayon. Marunong ka na makinig. At hindi na naghahanap kung sino mag-warfare. Hindi na naghahanap ngayon sino mag-i-intercede. Lahat tayo. Kasi bakit? May militia na May militia na. Yung dragon, ang sabi, China is now second strongest military power in the world. Yun ang sabi. In terms of army, in terms of Air Force and Navy, second to US military. Yun daw China. Tapos yun yung inalaw ng Lord, the dragon. I am sending you. Sabi ng Lord, ano sabi niya? I am sending you birds of prey from the east. I will summon birds of prey from the east. Ang tindi naman. Ibig sabihin, ganito mo yan tingnan, kapatid. Ganito mo yan tingnan. Huwag mong tingnan na ang tindi naman ng China, tapos yun yung nandito sa atin, paano natin mapapaalis yan? Ganito mo tingnan. Ikaw, ang tingnan mo sarili mo, marap ka sa salamin. Sino ka? Para ang katapat mo, second strongest military power in the world. Wow. Ang tindi naman ang katapat mo. Nakita mo ba yung sarili mo sa ganun?
ako doon. Oh, wow! Ang tindi pala ng intercessors ng Lord dito sa Pilipinas. Bakit? Ang katapat. In terms of Army, Force, Air Force, Navy, second to USA military. Sige, let it sink. Let it sink. Gusto ko ma-picture mo. Anong klase ka? Huwag mo i-picture, nakakatakot yung kaaway natin, laki-laki. Huwag mo i-picture yun. Tinatapatan lang yun. At tama lang yung parang proportion lang doon sa tatapatan mo. Hindi mo pala. Amen. Amen. Not surprisingly, the USA and China are the top 2 biggest military spenders in the world this year. Ito kagabi, nabasa ko lang doon sa Google to eh. Nag-decide akong ilagay dyan. With the US spending about $916 billion, while the Chinese estimated $296 billion, both accounting for around half of global military spending in 2023 to 2024. Kagabi ko lang ito nabasa. Pero pinost yan September 24. Wow! Antindi naman po, ano? Antindi. Top 5 countries with the highest military spending. O ano-ano ba mga bandera yan? Ano ba mga flags yan? US, China, Russia, India, Saudi Arabia. Ang titindi niyan, nayayaman ng mga bansa niyan. Sino walang kamag-anak dyan? Alam mo ba na kung meron kang kamag-anak dyan, ikaw source of blessing ng bansang yan. Di sila makakakilos kung wala yung kamag-anak mo doon. Nakita mo ba yan doon sa ganong anggulo? Minsan, depende kung paano natin tinitingnan, ano? Pero, ang titindi ng military spending ng mga bansa na yan, pero sa totoo lang, hirap sila pag wala ka. 2 Chronicles 20:15, and he said, "Listen, all you of Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." Again, punta tayo. Fig tree, olive tree. Pag dumadami na yung langaw, dugtong mo kapatid. Pag dumami na yung langaw, yun yung time, naiyak naman ako. Yun yung time, yung political condition ng Israel ay antindi-tindi na, nagbubunga na. At yung bunga niya, nagpo-produce na siya ng honey. Yung honey na yun, pag yun ang kinain ng mga flies, olive flies, sandali lang nangamatay ng kusa, yung olive flies. Di sila gumagamit ng pesticide, wala silang insecticide, wala silang ginagastusan na mga mapecon or insular pest or whatever. Wala silang gastos na ganun. Tinataniman lang nila ng fig tree, yung olive groves. Bakit? Teka, di ba yung fig Israel din? Di sila rin pala solusyon. Kaya kapatid, huwag kang magulumihanan, huwag kang matakot dahil ang solusyon ng Lord sa problema mo, nilagay din ng Lord sa iyo. Amen. Nilagay na rin ng Lord sa iyo. Amen? Nandyan na rin sa iyo. Okay. Ito, nakita namin yung angel na yan noong last na Intercessor Summit. This is what the Lord says, do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. Gusto kong mag-end sa isang kwento. Merong isang missionary siya na prophet. Yung missionary prophet na yon, hindi pa siya masyadong kilala na prophet. Pagkatapos, isang araw, pinapunta siya ng Lord sa Pilipinas. Ang flight niya, 12:00 ng hating gabi. Tapos sabi niya, ano ba meron sa Pilipinas? Pagdating daw, sabi ng Lord sa kanya, kakausapin mo yung lahat ng taong nilinya ko para sa'yo. At yung lahat ng kakausapin mo, mahirong kinalaman yun sa i-accomplish ko sa Pilipinas. O di sabi niya, sige po Lord. Pagkatapos, bago yung flight niya, eto ngayon, nandun siya sa kanyang kwarto. Naalala niya, hindi niya napatay yung ilaw doon sa salas. Tayo siya.
Bapatay niya ilaw sa salas. Pagdating niya sa salas, mayroong 2 being. Ang laki-laki. Nasa salas niya. Sabi niya, sino kayo? Laki niya. Laki-laki. I am Gabriel, sabi nung isa. And this is my companion, Crony. Pangalan, 2 angels, si Gabriel at saka si Crony. In-explain sa kanya yung assignment niya. Pupunta ka sa Philippines. Sino si Gabriel? Naisip mo ba yun? Hindi naman, Ito mga taong ganito, ang titindi sa pananampalataya, sa humuhugot ng lakas at anointing. Pero kung utusan sila ng Lord, nagpapadala ng messenger angel mula doon sa throne room. Alam niyo ba, dati, nung panahon ng pandemya, nag-enroll kami doon sa klase ni Bishop Dan Balais. Tinuturo sa amin yung mga iba't ibang klaseng anghel. Tinuturo niya yung mga angels na nandun sa throne room ng Lord. Pag nakasalamuha ng tao, mapapatungo ka. Bakit? Yung angels na yun nandun, malapit sa Lord. Malapit lang yun sa Lord. Pero hindi ka na makakatayo, hindi ka na makakagulapay sa tindi ng presence. Tapos yung ganong angel na messenger angel, yun yung nagbalita kay Mary na mabubuntis siya. Yun yung nagbalita kay Joseph, take Mary, don't be afraid. Yun yung angel. May assignment ka, pupunta ka sa Philippines. Anong katapat mo? Nakakaiyak ka. Nakakaiyak ka, Pilipinas. Grabe katapat mo. Sobra kang pinili. Sobra kang pinagpala ng Lord. Kung makikita natin doon sa ganong anggulo na, ang tindi naman. Ang tindi naman. Ang tindi naman. Gusto ko ito manatili sa ating isipan. The battle is the Lord's. But we still have to fight. We are all warriors. Eh ano kung may worship sila, sabi ni Bishop Dan, we have worship. Amen. Yung worship natin brings the presence of the Lord. Yung presence ng Lord, walang nakakastand doon. Word lang nga niya eh. Yung ocean. Tigil! Nakapaglaro ka na siguro ng gano'n, mahuli taya. Ganito ka lang. Wala magawa yung vast ocean. Hanggang dito na tayo, hindi na pwede. Gusto ko pa, sige pa. Binabato ka na siya yung nasa likod niya. Huwag ka makulit, hanggang dito lang tayo, sabi eh. Pero sabi ng Lord, ako bahala sa inyo. Ako bahala sa inyo. Just be there. Just be there. You will command the morning. And you will show the dawn its own place. And then you will see how the Lord would take the earth by its edges and shake the wickedness out of it. Be prepared. Sabi doon sa the message, be prepared. You're up against for more than you can handle on your own. Take all the help you can get. Every weapon God has issued so that when it's all over, but the shouting, you'll still be on your feet. At ang ganda nito, para familiar yan, Pastora. Hindi ka ba familiar dyan? Be prepared. You're up against for more than you can handle on your own. Tingnan mo yung verse 14. Truth, righteousness, peace, faith. Ang tindi, Meron palang isang verse na napaka-igse. Peace. May memory verse ka na. Faith. May memory verse ka na. Isang verse na yon. And salvation are more than words. Learn how to apply them. You'll need them throughout your life. God's word is an indispensable weapon. Why? Because the word is alive and powerful, and because the word is the only offensive weapon in our hand. Ang kaso, kaso dyan. Ang kaso, yung word, tuwing naririnig mo, yun naman yung nagiging shield mo. Yung shield mo, yung faith, yun yung currency ng langit. Then, makaka-access ka na sa lahat.
Kaya pala sword at saka shield lang, ang tindi mo na kapatid. Pero yung sword, wala namang nag-originate sa atin yun. Siya yun. Kasi bakit? Jesus is the Word. Ang tindi naman ng Lord. Sabi mo matatapos ka na, ito na lang, promise. In the same way, prayer is essential in this ongoing warfare. Pray hard and long. Pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open. Keep each other's spirits up so that no one falls behind or drops out. Basahin natin doon sa mas kilala mo na version. Therefore, sige, basahin natin. So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Yun pala yun. Stand firm then with the belt of truth buckled it around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Hallelujah. Verse 18, tayo lahat. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Yun pala yun. Yan yung version na alam natin. Pero nung pinaraphrase sa The Message Bible, sinasabi pala sa atin, dapat nakahanda ka, meron ka susuungin, hindi mo pa nasuong before. Psalm 57, ito yung theme verse ng National Prayer Gathering. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music. Awake, my soul. Awake, harp and lyre. I will awaken the dawn. And then the most beautiful picture will come to life. The Philippines will never be the same again. Your church, your family, ikaw mismo, yung business mo, yung bulsa mo, yung trabaho mo, never be the same. It is not by happenstance that you will win this war. No. We need to stand in the faith. We need to awaken the dawn. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, awaken the dawn. Sabihin mo sa katabi mo, awaken the dawn. Siguro mamaya bago tayo umuwi, ire-request ko na lang ang worship team. Pwede ba nating awitin uli yung wala na akong magagawa kundi magpuri. Kasi sinabi ng Lord, the battle is the Lord's. Pero kailangan nandun ka. Bakit? Manunood ka. Paano ka inilaban ng Lord? Naranasan niya ng intercessors kay Sela. Inilaban na ng Lord. Di ikaw lalaban. Matatandaan niyo yan. Thank you po, Lord. Awaken the dawn. Thank you po, Lord. Hallelujah. Shall we pray? Lord, salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po, Lord God, you are in control. Salamat po, Lord God, na every time na nakikipagtagpo ang inyong mga anak, ipinapaalala po ninyo sa amin ang kapangyarihan ninyo. Figs and olives, they work hand in hand. They may be a picture of trees working against nature, but we see, oh Lord God, they are moving not in nature, not in the natural, but in the supernatural God who designed them, who called them, who fought for them. You have declared the end from the beginning. Naniniwala po kami doon. Pinangako niyo po, di niyo kami iiwan. Naniniwala po kami doon. Pinangako niyo po, di niyo kami pababayan. Naniniwala po kami doon. Sinabi niyo po, it is finished. Naniniwala po kami doon. The battle is yours, Lord God.
uupo po kami, manonood. Titingnan namin yung kabutihan ninyo. At aawit kami. Wala kaming sukat paglagyan sa aming sarili, kundi magpuri, umawit, dahil mapapanood namin. Paano ninyo nilagyan, nilapatan ng kwento ang victory na pinagbayaran ninyo para sa amin. Lord, napakabuti po ninyo. Salamat po, salamat po, salamat po. Lord, sa aking mga kapatid na may pinagdadaanan ngayon, I pray and I declare, O Lord God, that you will touch their hearts. You will open their eyes and let them see who they are and who you are. Lord, sa aking mga kapatid, Lord God, na naghahanap ng direksyon, open their ears that they may hear from you. And develop in them, O Lord God, that kind of faith that they will be needing for this battle. Because you said, O Lord God, you have trained our hands for war and our fingers for battle. Lord, kung meron po na doon sa online, may reason siya, ba't di siya makarating dito? Touch that person right now. In Yeshua's name. Speak to them, O Lord God. Release that word, O Lord God. In Yeshua's name. May we all be consumed by that powerful word. And your word, O Lord God, will accomplish victory. Lord, meron siyang mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo. I declare salvation. Lord, meron pong may sakit, meron pong dinaramdam. I declare deliverance. I declare healing upon you. I declare the very presence of the Lord in your life. Sickness and the presence of the Lord can never coexist. That is why manatili ka sa presensya ng Lord. Lord, salamat po dahil lahat ng dreams, lahat ng visions, kinasangkapan niyo na po. Kakatagpuin namin kayo at the break of the day. You will find us, O Lord God, uttering the very words. Uttering, O Lord God, the very words. Like arrows in the hands of a warrior. Our sons, born in one's youth. They will not be put to shame as they contend with the enemy by the gates. Salamat po, Panginoon. Pinagtatagubilin ko po ang lahat ng alalahanin at lahat ng bukas, ng lahat ng naririto at lahat ng kanilang nire-represent sa pangalan ni Jesus. Amen.